Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay November 16, 2023, Huwebes, para sa ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa Aklat ng Karunungan, chapter 7, verses 22 hanggang chapter 8, verse 1. Ang diwa ng karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan. Ngunit napagkikilala sa maraming paraan. Siya'y dalisay at walang katawang materyal, at malayang magparuot parito. Malinis, nagtitiwala, at di maaaring mapinsala. Maibigin sa mabuti, matalas at di malulupig. Ang karunungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag, tiyak, hindi nababalisa, makapangyarihan at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas at dalisay. Pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin, at dahil sa kanyang kadalisayan, siya'y laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos, maningning na silahis ng kanyang kaluwalhatian, kaya walang marumi na makalalapit sa kanya. Siya ay sinag ng walang hanggang liwanag, salaming kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos. Bagamat nag-iisa ang karunungan, magagawa niya ang lahat ng bagay. At bagaman siya ay hindi nagbabago, nababago niya ang lahat ng bagay. Sa lahat ng salinlahi, siya ay lumalagay sa mga banal. At ang mga ito'y ginagawa niya mga propeta at mga kaibigan ng Diyos. Walang pinakamamahal ang Diyos nang higit pa sa mga taong nawiwili sa karunungan. Ang karunungan ay mas maganda kaysa araw, higit ang kagandahan kaysa mga bituin, at higit pa sa liwanag. Sapagkat ang liwanag ay nahahalinhan ng dilim, ngunit ang karunungan ay di nalulupig ng masama kailanman. Ang lakas niya ay abot sa lahat ng sulok ng daigdig at maayos na pinamamahalaan ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa ating pong lahat. Sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa at pagninilay ng Aklat ng Karunungan, at sa araw na ito ay dinidescribe sa atin, o dinidefine kung sino nga ba at ano nga ba ang karunungan. At sa diyang pagpakatandaan po natin, na ang binabanggit sa karunungan dito sa Aklat ng Karunungan, sa nagsulat nito ay walang iba kundi si Kristo. Si Kristo na isa lamang ito, o sa napakaraming tinatawag na attributes o pagkakakilanlan. Kaya nga, hindi sasapat ang isang libro para po ipakilala kung sino ang Diyos. Kung sino siya at ano ang kanyang katangian, ano ang ginagawa niya at magagawa niya. So dito po, talagang binibigyan din ng diin, kung paano maiintindihan ng mga tao ang Diyos. At ito ay sa pamamagitan ng pagkilala sa karunungan. Kaya nga, ang taong marunong kumilala sa karunungan ay, kumbaga, nasa tamang direksyon. Kung ito po yung karunungan with a capital K. Uli, ang karunungan at si Jesus ay iisa. Kapag binabanggit ang karunungan, walang iba kundi si Kristo ang ipinapakilala sa atin dito. Bagamat ito po ay naisulat bahagi ng Lumang Tipan, sa Aklat ng Lumang Tipan, at paghahanda lamang ito sa kanya pong pagdating, para mas makilala siya ng mga tao. Pero nawa, sa atin po, magandang mapagnilayan din natin na tayo ba ay may pagpapahalaga sa karunungan. Muli, ang karunungan at si Jesus, ang Diyos sa buhay natin. Pinahalagahan ba natin ang karunungan? Di ba po, ang nasasabi minsan ng mga magulang na ang tangi nilang maipapamana sa atin ay ang pag-aaral. Kasi ang isang taong may pinag-aralan ay magiging mabuti pagdating ng araw. Ang isang tao, hindi man yung
mayaman, no? Pero iba pa rin yung mayroon kang natutunan. Ibig sabihin, marunong kang makipagkapwa-tao, marunong kang makisalamuha, marunong kang bumagay, o marunong kang humusga ng tama at mabuti. Tandaan niyo po, hindi lahat ng mayaman ay may angking karunungan. Yung iba, mayaman dahil sa kanilang pagiging madunong. Pag sinabing madunong, medyo negative, no? Gumagawa ng maling pamamaraan para lamang sila yumaman. Pero sinasabi ng mundo, matalino kasi sila, naging matalino. Pero yun nga po, sa ibang aspeto ng pagkaunawa ng karunungan. So, ito yung karunungan na kapag tinataglay ng isang tao, ay nagkakaroon siya ng isang, kumbaga yung pride, yung paninindigan, no? Yung mga magagandang katangian natin na pinamumulat sa atin noon, yung palabra de honor, yung delikadesa, ito, no? Kahit na hindi mayaman, di bali na, sabi nga po, no? Di bali na magdildil ng asin, wag lang gumawa ng masama, wag lang ang ipapakain mo ay sa masama, no? Ito yung tao na nagtataglay ng karunungan. Ang karunungan na hindi nakabase sa katayuan sa buhay o status na ikaw ay maraming pera, no? Kundi ang karunungan ay kahit na ikaw ay mahirap, ay namumuhay kang nasa tama at nasa mabuti, no? At sinisikap na matupad ang kautusan ng Diyos, no? Ang aral na natutunan natin sa Diyos. Kaya muli, patuloy nawa natin na kilalanin at tanggapin ang karunungan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.